mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Know Your Bible, alamin yung Biblia. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang third Sunday of the month of January 2024 at ang ating subject for discussion this morning is Worshiping God in Spirit, Some Challenges. Ito yung ating subject. Before we discuss this morning, ibig nating paalam sa ating mga radio listeners and of course sa YouTube channel viewers na ito pong program na ito ay originally nandito po sa radyo, GMA Radio DWRA, broadcasting from Baguio City, Philippines, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 in the morning. At of course, binabati natin ang ating mga radio listeners sa Baguio City, Benguet, and of course, other places, Pangasinan, La Union, hanggang po Abra, and other places na inaabot po ng radio program na ito. At of course, sa YouTube channel, we'd like to thank our main sponsor, Brother Robert Abels, siyang elder, Sister Beverly Henry Dobbs, ang nagko-communicate po sa akin sa World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ. We'd like also to greet our partners in Christian World Magazine, ang mga kapatiran natin, si kapatid na Art Madlaeng, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and of course, Sister Deborah Quinones Marcos, who is vacationing here in the Philippines this year. Of course, binabati natin yung ating co-partner and sponsor also, kapatid na June Narciso Kaugiran and his wife, Sister Dina Ibita Kaugiran of Metro Manila Congregation, and other kapartner natin sa ating radio ministry ng YouTube channel. We'd like to greet all our brothers and sisters, especially po dyan sa San Carlos City, Pangasinan, kapatid na Jess Solomon and company, mga congregation dyan, mga kapatiran natin dyan. Primo Rivera in Mindanao, my sister Evelyn and Neil sa Mandawi, Cebu, Brother Nards Tuanyo and Roas City Capis, Dao, at ang wife niya na si Sister Bibing and the congregation in Iloilo, mga members of the church all over the Philippines, kasama na po ang La Union, sa Tubao, sa Nagilian, of course sa Pangasinan, kapatid na Greg and Sister Hilda Manuel, dyan po sa Lingayen, Sister Luz Manuel, Sister Gina, and of course Sister Jenny Flores, mga kapatiran natin dyan sa Pangasinan. Of course, now let's go to our discussion on the subject, Worshiping God and Spirit, Some Challenges. Of course, yung verse, babasahin natin is Spirit and in Truth. Pero ang ating pong discussion ay magpo-focus po tayo, Worshiping God and Spirit. This is what the reading is on the book of John, chapter 4, verse 23 and 24, using the New King James Version. Sabi dito sa King James Version, the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. John chapter 4, verse 23 and 24. Ngayon, sa wikang Pilipino po, ganito ang sinasabi ng talatang Juan 4:23-24. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang ating mga pagbabasa sa ating teksto, sa ating subject matter, Worshiping God and Spirit, paano sinasamba ang Panginoong Diyos sa Espiritu at ang mga hamon
sa pagtupad, sa pagsamba sa Diyos, sa Espiritu. Yan. Dako na po tayo sa ating introduction. As usual, we first read the English outline for the benefit of our brothers and sisters and the whole world and the whole Philippines na hindi po nakakaintindi ng wikang Pilipino. Sa John 4 verse 23 and 24, masasabi natin ito ay most quoted verses on the subject of worshiping God. So palagi pong sinasabi yung versikulo ni Juan 4:23-24 ang tungkol sa pagsamba sa Diyos. But do we really understand how to worship God in spirit? Are we really adoring Him in true and real spirit? Naiintindihan ba natin kung paano talagang sinasamba ang Diyos sa espiritu? At kumbaga, siya ay talagang sinasamba natin sa espiritu, true spirit, sa tunay na espiritu. So yan po ang ating pag-aaral sa bagang ito, sapagkat sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Apat po na pamamaraan ang approach natin sa pag-aaral na ito. Number 1, worshiping God in spirit, its real meaning. Number 2, what are the elements of worshiping God in spirit? Number 3, some problems encountered in worshiping God in spirit. And number 4, what are the challenges to conquer and worshiping God in spirit? So yun po yung ating mga pag-uusapan sa ating leksyon sa umagang ito. January 21, 2024. Worshiping God in spirit, its real meaning. Now the word worship comes from the Greek word proskuneo, which means devotion and reverence to God and worship. So pag sinabi nating worship, galing sa salitang Griego proskuneo, ang ibig sabihin, devotion and reverence to God. Pagrespeto at pagpupuri sa Panginoon sa ating mga pagsamba. Well, the word proskuneo literally means to bow, to kneel, to draw near or even kiss the hand and foot of the one highly loved and respected. Tingnan mo yung kahulugan ng proskuneo sa Griego. Ibig sabihin, to bow, yumuko, lumuhod, at lumapit, pati halika na ang kamay at paa ng iyong sinasamba. Yun po ang ibig sabihin talaga ng salitang proskuneo sa Griego. Well, in Hebrew, it is ruach, and in Griego, sometimes they use the word pneuma, in spirit. Yun po yung salitang in spirit. Sa Hebrew, ruach, sa Griego, pneuma. Now, the Greek noun pneuma comes from the verb neo, meaning to breath or to blow. So pag sinabi mong pneuma, like kaya sinasabi sa Bible, God breathed or Holy Spirit breathed, parang hininga. Well, the word pneuma or breath is also associated with invisible things that exerted force and power. So pag sinabi mong pneuma, parang hininga na galing sa isang hindi nakikitang bagay o puwersa. So yun pong ibig sabihin ng salitang pneuma, ruach, in spirit. So therefore, brothers and sisters, to worship God in spirit means to depend on the Holy Spirit for strength and assistance. So kapag tayo po ay sumasamba sa Panginoon, sa Espiritu, kailangan kasama natin yung Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayong may kalakasan at tutulungan na tayo kung paano sasambahin ang Panginoong Diyos sa kalangitan. Worshiping God in sincerity and affection. Siyempre, galing sa puso. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos, yung hindi lang napipilitan. And this begins by setting our hearts and minds on things that are above. So pag sinasamba natin ang Panginoong Diyos sa Espiritu, ang iniisip po natin yung nasa taas, yung Panginoon. Huwag po tayo mag-isip ng ibang bagay. Seeking to bring heavenly direction to our earthly duties by fixing our eyes on the eternal. So palaging nakapokus po sa mga bagay na hindi nakikita at sa mga bagay na pangwalang hanggan, hindi yung temporaryo lamang. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Colossus Kapitulo 3, talatang 1 at 2? Sabi niya, set your things on the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God.
So pag tayo po ay sumasamba sa Panginoon Diyos sa Espiritu, tinitingnan natin ang Panginoong Diyos, si Jesucristo. Of course, hindi natin siya nakikita, pero nandun po siya sa kanang kamay ng Panginoong Diyos. Gamitin na lang po natin yung ating mga tinatawag na imahinasyon para makita natin sa ating spiritual eyes kung nasaan ang ating Panginoong Jesucristo. Worshiping God and Spirit is not to have also a physical representation of God. So pag sinabi mong worshiping God and Spirit, pagsamba sa Diyos sa Espiritu, ang ibig po sabihin, huwag tayong gagawa ng anumang representasyon sa langit, dito sa lupa, sa ilalim ng lupa, at pati na rin sa ilalim ng tubig. Yung pong sinasabi doon sa Exodus chapter 20, verse 4 and 5. Verse 4 and 5, ano sabi ng Panginoon? You must not make for yourself an idol of any kind or any image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. Huwag gumawa raw ng mga idolo o mga ribulto na anumang uri o imahen ng nasa langit, pati dito sa lupa, pati yung sa ilalim ng tubig. Alain nyo yan. And sabi ng Panginoon sa patuloy na sinabi sa Exodus chapter 20 verse 4 and 5, you must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I am a jealous God. Hindi kayo yuyuko sa kanila, hindi nyo sila sasambahin, sapagkat akong Diyos ninyo ay mapanibuguin na Diyos. Kita nyo mga kapatid, at alam mo nangyari noong nakarang linggo, kung saan ay sinamba ng napakaraming tao ang tinatawag nilang Black Nazarene doon po sa Quiapo. Yan po ay isang example ng idolatria. And of course, many people don't consider that idolatry. Pero kung babasahin natin yung Exodus chapter 20 verse 4 and 5, napakalinaw po. You shall not bow down to them or worship them, at hindi mo iisipin na mahawakan mo lang yung ribultong yun ay may kapangyarihan. Doing so, brothers and sisters, is idolatry. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at ayon sa Apokalipsis Kapitulo 25, talatang 15, Revelation chapter 20, verse 15, napakalinaw po na ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idolo, sa mga ribulto, ang kanila pong patutunguhan ay impyerno. Napakalinaw po yan sa Apokalipsis 22:15. Ano pa? Sa Galatia Kapitulo 5, 19 hanggang 21, nilista po ni Apostol Pablo yung maraming kasalanan ng tao doon, pati ng mga Kristiyano. At isa sa mga nakalista ron ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, o sa English, idolatry. Idolatria, at sabi niya, it is a work of the flesh that will prevent somebody from inheriting the kingdom of God. So yung sumasamba sa mga idolo, sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, sabi ni Apostol Pablo, hindi lamang sila makakapasok sa langit, patungo sila sa impyerno, at ano pa? Hindi nila mamamana ang kaharian ng Diyos sa kalangitan. Therefore, isa pa po mga kaibigan, mga kapatid, bago tayo tumuloy sa isang paksa pa rin, God is Spirit, while an idol is deaf and dumb thing. Ang Diyos po ay Espiritu, nakikinig, buhay siya, kahit di natin nakikita, pero yung mga idolo, mga ribulto, mga Diyos-Diyosan po ay mga bingi at hindi makapagsalita. Yon po ang sabi ng Biblia. Pangalawa pong parte ng ating leksyon, on worshiping God and Spirit, some challenges. The elements of worshiping God and Spirit. Ano po yung mga elemento? Ano po yung mga essentials, mga pangangailangan para siguradong nasasamba natin ang ating Panginoon Diyos sa Espiritu? Number one, when we worship God and Spirit, we always should think that God is present in our assembly. Isipin po natin ang Panginoon Diyos ay naroon. Talagang naroon naman siya. Espiritu, hindi natin makikita. Paano natin alam na naroon ang ating Panginoon? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Matthew 18:20. Matthew 18 verse 20. Sabi ng Panginoong Jesucristo, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of you. Kung kailan nagtitipon ang 1, 2, 3,
Sa pangalan ko, naroon ako sa gitna nyo, or I am in your midst. Nandun ako sa gitna nyo. Hindi natin alam kung nasaan siya. Pero nandun po ang presensya ng ating Panginoong Kristo. When we feel the presence of God, brothers and sisters, in our midst, our worship will become more spiritual. Kapag alam natin at iniisip natin na ang Panginoon Diyos pala ay kasama natin, every time we worship Him, we praise Him, we pray to Him, nagiging spiritual po ang ating pagsamba. Hindi po tinatawag natin haphazard o temporaryo lamang o parang walang importansya. Feel the presence of God and you will really worship God in spirit. Ayun po sabi doon. Now, ano pa sabi ni Kristo? Matthew chapter 28 verse 20. Sinabi ng ating Panginoong Kristo, Matthew 28:20, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Bago siya umakyat sa langit, sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo o apostoles later on, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Makakaroon ng katapusan ang mundong ito, physical world, because God will destroy this, according to 2 Peter chapter 3 verse 10, at iba pang mga bersikulo. Pero bago mangyari yon, sabi ni Kristo, kasama niyo ako in spirit, hindi po in person. Now, ano pang sinasabi ng Biblia? 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 1 Corinthians chapter 6 verse 19, palagi po natin itong binabasa. Sabi doon ng Apostol Pablo, the Holy Spirit dwells in all of us, in all of the saints. Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Espiritu Santo at ang templo na yan ay kayo? Kapag sinira nyo, winasak nyo ang templo ng Espiritu Santo, sisirain din at wawasakin kayo. Sapagkat hindi na natin sarili ang ating katawan. Ito ay binili ng Diyos. Ang pinambili niya po ay buhay. Dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang ibig sabihin ng dugo, buhay po ng Panginoon. So, actually, yung physical na katawan natin, lahat, spirito, pati yung ating kaluluwa, it already belongs to God. Wala na po tayong pag-aari. Sabi nga ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Doon po sa Galatia Kapitulo 2:20. Ano pa? Second, understanding God's message through His speakers. When we worship God in spirit, ang ibig pong sabihin mga kaibigan at mga kapatid, unawain natin ang mga sinasabi ng mga nagsasalita o nangangaral. We have to understand the words, the message of the speakers and the teachers. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Sa Hebrew Kapitulo 1 at 2, in these last days, God is speaking through His Son. Sa ngayong kapanahon na natin, ang Diyos nakikipag-usap sa pamamagitan ng Kanyang anak. Of course, wala na ang Panginoong Kristo, pero sino ang ginagamit ng Panginoong Kristo? Ang Kanyang mga mangaral, mga disipulo, at ang mga nakasulat sa Biblia na binabasa natin. Of course, ano sabi pa rin ni Kristo? Matthew 28 verse 20, before He went up to heaven, sabi niya, teach them to observe all things that I have commanded you. Ituro niyo sa kanila ang mga bagay na inutos ko sa inyo. Tuloy po natin ang ating discussion on the idea of praying, singing in the Spirit. 1 Corinthians chapter 14 verse 15, sinabi po ng Apostol Pablo, when you worship God and Spirit, it involves praying and singing with the Spirit and understanding. Yun ang sinabi ng Apostol Pablo, I will sing with the Spirit and I will pray with the Spirit in understanding. So yun pong ibig sabihin ng pagsamba sa Espiritu, sa Panginoon. Naiintindihan mo sa Espiritu at nauunawaan mo at kasama ang Espiritu Santo doon. The last part of our discussion on this worshiping God and Spirit, having spiritual rather than evil thoughts. Kapag tayo ay sumasamba sa Espiritu, iwaksi po natin yung mga masasamang pag-iisip. Kung hindi panay spiritual na mga bagay na nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos at nagbibigay ng kalinisan sa atin. Ano sabi ng Apostol Pablo? 2 Korinto chapter 10 verse 5. Sabi ni Paul, we take
captive every thought to make it obedient to Christ. Ang lahat po ng pag-iisip, sabi ni Apostol Pablo, ay ginagawa nating alipin para maging kasangkapan ni Kristo o kundi man sumunod sa Panginoong Hesus-Kristo. In other words, what he's trying to say, brothers and sisters, lahat ng mga pag-iisip natin dapat ay obedient, sumusunod sa pag-iisip ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Philippians chapter 2 verse 5, sabi ni Apostle Paul, have this in mind which is also in Christ. Kung ano ang nasa isip ni Kristo, sa makatuwid mga kapatid, yan din po ang ating iisipin. And of course, Philippians chapter 4 verse 8, medyo mahaba po ito but I will just pick the right word. Sabi ni Apostle Paul, whatsoever things are true, whatsoever things are noble, whatsoever things are honest. Sabi niya, think on these things. If there any be virtue, if there any something that is worthwhile, ito ang pag-isipan ninyo. Sabi ni Apostle Paul, Philippians 4 verse 8, kung ano man ang bagay na tama, kapuri-puri, nakapagbibigay ng encouragement sa ibang tao, sa mga kapareho nating Kristiyano, yun po ang ating isipin, sabi ni Apostol Pablo. So the idea there of having only good thoughts, spiritual, positive na mga pag-iisip, kung tayo po ay sumasamba sa Panginoong Diyos. Another, Ephesians chapter 4 verse 22. Ano po sabi ni Apostol Pablo? Put off your old self which is being corrupted by the deceitful desires. So yung lumang pagkatao raw natin, mga kaibigan at mga kapatid, alisin daw yan, sabi ni Apostol Pablo, na siya ang sumisira sa atin dahil sa mga maling pagnanasa natin. So in other words, kung anong nasa isip, alisin po yan at i-concentrate natin, i-focus natin ang ating mga pag-iisip para makakonsentrate tayo at tunay na masamba natin ang Panginoong Diyos sa Espiritu. Third subject po mga kaibigan, some problems in worshiping God and Spirit. Mayroon pong mga problema, hindi ko bibigay lahat, napakarami po. May 3 po akong babanggiting mga problema na nangyayari sa pagsamba sa Diyos sa Espiritu. There are some problems that we encounter when we worship God and Spirit. Number 1, distractions in the place of the assembly. Distraction po yung mga disturbances, mga kaguluhan na nangyayari sa loob ng place of assembly. Siyempre, tao lang po nandito sa mundo. Kaya mayroong mga distraction, may disturbance. Ano ito? Number 1, noise, yung ingay. Sometimes the noise is created by unruly children, latecomers, mobile phones, and the surroundings. Ano pong ibig sabihin niya? Siyempre yung maingay, kung minsan may mga bata, hindi na ako control masyado, iiyak bigla, sanggol pa, dinala sa kapilya. So, yun po ay mga sasabi nating disturbances. Ano pa? May mga latecomers, yung nahuhuling dating. Halimbawa, ang service 9 o'clock, dumating sila 9:30 o malapit ng alas 10. Siyempre, magkakaroon ng movements, maistorbo yung mga ibang nakakonsentrate na sa Panginoon. Number 3, mobile phones. Ito mga telepono, mobile phone. Iba po, hindi naka-silent, hindi naka-off. So, mayroong rule sa ibang congregation, cellphones or mobile phones should be naka-off o kundi man naka-silent para hindi man-distorbo ang pagsamba sa Espiritu. And sometimes, yung surroundings, yung place of worship mismo, may napuntahan po ako, narinig mo yung tilaok ng manok at tahol ng mga aso. So, yun po yung mga tinatawag nating disturbances. At kung maaari, wala po yun para makakonsentrate tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Number 2, letter B, members talking with each other, sometimes sleeping and other misbehavior. Meron po mga kapatiran na habang nagmi-message yung mensahero, yung bibigay ng lesson, ng sermon, nagkukwentuhan po sila, doon sa likod sila, kaya nga gusto nila sa likod, para makapagkwentuhan sila. In whispers, of course, hindi naman malakas. Ano pa? Mayroon ding nakatulog. Sabi ng iba, pwede raw matulog kasi sa Acts chapter 20, mayroon pong nakatulog na binata, nasa 3rd floor, mahaba yung mensahe ni Apostol Pablo, umabot siya ng gabi,
nahulog si Eutico at binuhay ni Pablo yung taong yun. Sabi na, pwede pala matulog. So yun po yung parang palusot nila o parang example nila na pwede raw matulog kapag masyadong mahaba ang sermon. And of course, misbehavior. Kung minsan yung misbehavior, mga bata o kundi man, may daladalang mga nagsasamba sa salita ng Panginoon Diyos at sa simbahan na yung bata ay mayroong problema mentally or psychologically. So, yan po ang hindi natin kuminsan maiwasan. But if possible, dapat iwasan. Ano pa? Kuminsan biglang mapuputol ang kuryente, mawawala yung sound system, resulting to the discomfort of members. So, ang mga speaker dapat preparado rin sila kung may mga ganong klaseng problema. Ano pa? Number 2, unrepentant member due to unconfessed sin. Kuminsan sa assembly, sa simbahan, sa loob ng pinagsasambahan, mayroong isang miyembro doon na alam ng mga tao na makasalanan pero hindi naman nagsisisi. Patuloy siyang nagsasamba at parang wala lang. Ano sabi sa 1 Juan chapter 1 verse 7 to 10? Sabi ni Apostol Juan, if you walk in the light as He is in the light, the Lord will forgive us of our sins. So kinakailangan yung katulad nitong tao, walking in the light, kailangan po ng confession of sin. And of course, when you confess your sins, the Lord will be willing to forgive you. Non-sinners not disciplined. Ito po continuation. Merong mga membro, alam ng kongregasyon, na may hindi magandang pag-uugali, hindi magandang buhay, pero patuloy siyang nagsasamba. Anong sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 5? Mayroon pong isang miyembro doon na lalaki, yung kanyang ama, na byudo, nag-asawa muli, at marahil yung stepmother niya, makakaedad niya rin o someone, nagkaroon po sila ng relasyon, illegal or illicit relationship. At doon po sa Corinto, pinabayaan ng mga miyembro ng Corinto ang taong yun. Kaya sinulatan ni Apostol Pablo, nabalitaan niya, ganito pala, meron kayong ganyan. Sabi ni Apostol Pablo, disiplinahin niyo yung taong yan. Huwag niyong pabayaan na pulaan kayo ng mga tagalabas. Ano ba yung miyembro ng mga iglesia na yan? O mga Kristiyano na yan? Merong kasama silang makasalanan, hindi naman nila dinidisiplina. So, kung manangyari yan noong kapanahonan, mga kapatid at mga kaibigan, pwede rin pong mangyari sa kapanahonan natin. Number 3, problem. Not listening to the teacher or speaker. Meron pong mga miyembro ng iglesia na habang nagbibigay ng mensahe yung teacher, yung preacher, hindi po sila nakikinig. Hindi ko alam kung ayaw nila yung mensahero o ayaw nila yung mensahe. Pero ito po ay nakikita mo sa kanilang tinatawag nating non-verbal communication. Hindi naman sila nagsasalita. Pero nakikita mong board na board, tingin ng tingin sa relo, tingin ng tingin sa labas, na para bang talagang ipinapakita nila sa nagbibigay ng leksyon na wala siyang kwentang speaker o ayaw na nilang pakinggan siya. Kaya lang hindi nila masabi. Nangyayari po yan sa ngayong kongregasyon, mga congregation natin, at marahil ng panahon ng mga apostoles, meron din mga ganyan. Well, bakit sabi nila, kung minsan boring ang speaker. In other words, hindi dapat pakinggan. Parang monoton ang boses. O sabi nila, o kung naman sobrang haba, katulad ng ginawa ni Apostol Pablo noon sa Acts chapter 20, umaba ang kanyang mensahe hanggang sa gabi, nakatulog si Eutico at nahulog at namatay. At meron ding mga tagapagturo, kumisan, kasalanan din nila dahil hindi sila preparado, hindi sila handa. Pupunta lang sila sa sambahan, bubuksan yung Biblia, kung ano nabuksan, doon na lang sila magbibigay ng mensahe. Kaya ang ibang miyembro, parang ayaw rin makinig sa kanila. So yun po yung mga tinatawag nating problema sa pagsamba sa Panginoong Diyos sa Espiritu. Now let's go to the last part of our lesson on worshiping God and Spirit. Number 4, in the last, what are the challenges to conquer in worshiping God and Spirit sa ating kapanahunan? What are the challenges to conquer in worshiping God and Spirit today? Ano po ang mga hamon
na haharapin natin sa pagsamba sa Panginoon Diyos sa Espiritu sa ngayong kapanahonan. Number one, worshipers are caught between technology and God. Alam na natin yung technology, yung digital technology, Wi-Fi. Digital technology has made online worship service and Bible study possible. So, kung dahil sa Wi-Fi, internet, pwede ka nang sumamba, sabi nila, online. Worship service, kung meron na nagla-live, makisama ka na lang doon. Pati yung Bible study. So, instead of coming to the church assembly, many are content to stay at home. So, ayaw na nilang magsamba doon sa assembleya. So, nandun na lang sila sa bahay. But of course, this is a violation of Hebrews chapter 10 verse 25 kung saan nakasulat, do not neglect or do not forsake the assembling of yourself. Huwag niyong pababayaan ang pagkakatipon ninyong mga banal, sapagkat sa pagkakatipon ay nakapagbibigay kayo ng encouragement sa isa't isa, nakapagpapalakas kayo ng loob sa isa't isa. Yun po ang purpose ng assembly. Pero dahil nga sa technology, mayroon na pong ayaw magsamba. Doon na lang sila sa bahay. And of course, ito ay lumago at lumakas nung sinasabi nang nagkaroon po ng pandemya, worldwide pandemic dahil sa COVID-19. Year, of course, starting with 2020, 2021 hanggang 2022. At hanggang ngayon, meron pa nga nagsasabi na meron pa rin. Okay? Pero sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 6 verse 24, you cannot serve two masters. Hindi mo pwedeng paglikuran ang dalawang Panginoon. You can either serve God or mammon. I-substitute nyo po yung sa halip na pera, mammon. I-substitute yung teknolohiya. You cannot serve God and technology at the same time. Matthew 6 verse 24. Number 2, problem or challenges. Fear of missing out activities. Mayroong mga Kristiyano, member ng church, sabi nila our world has become fast-paced and it's full of varied choices. Ang mundo po natin lalong bumilis. Lahat ng activity gusto nilang instant. At marami pong choices, maraming pagpipilian. So, mayroong pagsamba, mayroong naka-schedule na mga kung anong aktibidad. Some people miss worship services due to work. Sabi ng iba, may trabaho ako, so hindi ako makapagsamba. Babiyahe ako ngayon, hindi rin ako pwede makapagsamba. O merong business opportunity, sayang, pupunta ako doon. O sometimes, pati mga important gatherings katulad ng mga reunion ng mga eskwelahan, mas gusto nilang pumunta ron, makimimit nila yung mga kaibigan, mga dating classmates, sa halip na sasamba sa Panginoon. So ito po yung second challenge. The challenge today to face brothers and sisters is to seek God and His kingdom and His righteousness. Sabi ni Matthew 6:33, sabi ng Panginoong Jesucristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami pong beses, yung isang worship service naka-cancel. Sa halip na morning, nagiging hapon, o minsan gabi. Why? Because many people, sabi nila, ito, importante ito, minsan lang mangyari ito. Pero bibigyan ko ng isang example, may isa pong miyembro sa Baguio, negosyante, dati may grocery siya, open kahit Sunday. Nang sinara niya yun, lahat ng customer niya nung Sunday na hindi nakapagpunta, nandoon din sa next day, Monday. So, hindi po nawawala. Binibigay pa rin ng Panginoon. Katulad ng mga bangko, sarado sila pag linggo, yung ibang bangko, Pero pagdating ng Lunes, daming customers. Ganon din po. Meron din isang kaibigan, kapatid. Ang negosyo niya, nagbebenta ng mga pintura. Pero bago papuntahin yung kanyang mga workers, nagsasamba muna sila sa kanilang bahay. So, in other words, nauna talaga yung para sa Panginoon. Seeking first the kingdom of God and His righteousness, according to Matthew 6:33. Last part po ng challenge to conquer in worshiping God and Spirit. Number 3, the allurements of this world. Ano ibig sabihin ng allurements? Yung mga tukso, atraksyon ng mundong ito. Ano sabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 verse 15 and 17? Love not the world,
neither the things that are of the world, because the things that are of the world are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So marami pong tao natutokso sa mga bagay na narito sa mundo. The allurements, the attractions. Many are deceived by worldly pleasures and they forget God who made them. So sabi nila, boring naman yung samba dyan. Sermon-sermon lang, kanta-kanta, take the communion, tapos pagbibigay. Walang thrill, walang excitement, walang pleasure. So sa mga taong hindi talaga naghahanap kung paano sambahin ang Panginoon Diyos sa Espiritu, yun po ang kanilang dahilan. Ano sabi ni Apostol Pablo? Last verse na ating babasahin. Romans 12 verse 2, sabi ni Paul, do not be conformed with the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So kung ikaw ay tunay na Kristiyano, gusto mong masamba ang Panginoon sa Espiritu, sabi ni Apostol Pablo, huwag kang umayon sa mundong ito. Kung ano man ang ginagawa ng mundong ito, huwag kayong umayon dyan. Kung di baguhin ninyo ang inyong pag-iisip para masamba natin ang ating Panginoon Diyos sa Espiritu. Sa pagtatapos po sa ating leksyon, mga kaibigan ng mga batid, sa ating leksyon na pinamagatan kong Worshiping God and Spirit, some challenges, alalahanin natin yung mga Israelitas. The Israelites had a problem worshiping the true God in the wilderness despite His presence and miracles. Yung mga Israelita po, kapanahonan ni Moses, kasama nila ang Panginoon Diyos. Sa araw, nandun yung apoy. Sa apoy, yung alapaap sa morning. Sa gabi, nandun yung apoy. Presensya ng Panginoon. At maraming himala ang pinakita ng Panginoon. Subalit, anong nangyari sa mga Israelites? Sumamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng golden cup, sinamba nila yun. At sa ginawa nila yun, marami po ang namatay nang nagalit ang Panginoon. So, may we not be like Israel who preferred to worship idol despite God's marvelous works among them. Sana hindi tayo maging katulad ng mga Israelitas na mas ibig nilang sambahin yung mga idolo, mga Diyos-Diyusan, bagamat nagpakita ng Panginoon sa kanila ng napakaraming himala. The challenge today, brothers and sisters, is to really worship God, an invisible and omnipotent God in this chaotic world. Itong mundong magulo, ito po ang challenge, na sambahin siya kahit ang ating mundo ay napakaraming tinatawag na challenges o hamon. To be truly worshiping God and the true spirit that He desires from all men of all generations, meron po tayong dapat gawin. So kung ibig mo, nasambahin ang Panginoon Diyos sa tunay na Espiritu sa lahat ng kapanahunan at sa lahat ng panahon mo. Number 1, kailangan maniwala ka kay Kristo. Magpabautismo ka para sa kapatawaran ng iyong kasalanan at ikaw ay maliligtas. Marcos 16:16. So sabi ni Kristo, ang naniniwala at nababautismuhan ay maliligtas. Sabi pa rin ni Apostol Pablo sa Acts 2:38, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo sa kapatawaran ng iyong kasalanan at sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Mga Gawa 2:38. And of course, if you are already convinced, alam mo na ang katotohanan at ibig mong masunod ang Panginoon Diyos, sambahin siya sa Espiritu. Ngayon na po ang panahon. Sabi na po sa Pablo, 2 Corinto 6:2, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. So kung kayo po ay ready na, kayo po ay inibitahan, inaanyahan ng Panginoong Jesucristo nang sinabi niya doon sa Matthew chapter 11:28 and 30. Palagi po nating binabasa ito. Sabi ni Kristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Maraming po salamat. God bless our message. God bless this station. God bless our sponsors. God bless our partners. And God bless all the listeners and viewers.
in this program in the YouTube. Marami po salamat mga kaibigan at mga kapatid. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Our Lord God who art in heaven, marami pong salamat sa mensahe. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesucristo na naparito sa lupa upang kami bigyan ng kaligtasan. Maraming salamat sa pagkakataong masamba namin kayo sa Espiritu. At nawa, tulungan niyo ang bawat nakikinig, bawat miyembro, bawat Kristiyano na tunay na sambahin namin ang iyong anak, ang Panginoong Diyos sa kalangitan, sa Espiritu, sa pamamagitan ng ating napag-aral lang ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang lahat. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Katulad din ng pagpapatawad namin sa mga nagkulang at nagkasala sa amin. Ito pong aming panalangin sa pamamagitan po yun anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.